tayo, Attorney Glenn, dito sa, you said earlier na you have no reason to doubt Colonel Yes. Grijaldo. Grijaldo. Kasi, wala siyang ano eh, wala siyang mapapala eh. Diba? Wait. Wala siyang mapapala eh. No. Look. Ate Joey, mga kababayan. He is a colonel. He is a career officer. If he accepted the proposition of the devils, he could have become a general. Or he could become a general. Diba? Yun ang offer ni Bishop Benny Abante. Bishop ang nag-offer, ha? So, he could become a general. For him to speak totally opposite, para lang tinapos na niyo yung career niya. Wala na siyang, he still has 1 more year, di ba? He still has 1 more year na tira 4 years pa. in the service. 4 years pa. 4 years pa. O malayo. Yes, Kaya nga, I stand corrected. Oo. 4 years pa. So imagine, kaya nga nag-offer si Bishop Abante na pwede ka pa maging general. Kasi pwede nga. But by saying the opposite of what they want him to say, he's actually, ginurgor niya yung chances niya to become a general. Correct. Ginurgor niya yung chances niya to become a general. That is a hallmark of truth, mga kababayan. Correct. Oh, when you are willing to take the repercussion, kung handa mong saluin yung galit ni Lisa Marcos na hindi ka sumunod sa gusto niya, then you must really be telling the truth. Kaya nga, sabi ko, kumbinsido ako dyan sa sinabi ni Colonel Grijaldo. He put an end actually to any advancement of his career. Hindi na siya pwedeng maging general. Kasi hindi naman siya i-appoint as General ni Lisa Marcos eh. Kasi binukilya na nga niya eh. So that's a hallmark of the guy telling the truth. And I would like to emphasize that, no? Kasi itong administration na to, you still have 4 years left. So, for Colonel Grijaldo to face this risk and basically, you know, effectively parang in-end up niya yung career niya dyan eh. Sabi nga niya dun sa kanyang affidavit, sir, saan ka, parang tinanong siya kung saan siya pupunta after this. Ganun. Well, after this, sir, uuwi na lang ako, magtatanim na lang ako kamote. Alam niya, sweet potatoes. Natandaan ko yun. Sweet potatoes daw, itatanim niya. Oo. You see? And in other words, simple lang yung aspirations niya sa buhay. And is willing to take the risk na re-risbakan siya, of which that is very certain sa kamay ni Lisa Marcos. Ayan. Attorney Glenn, this is one of the inconsistencies na lumabas dun sa mga interviews ni Benny Abante at saka ni Dan Fernandez, kasi sa mga interviews ang sinasabi nila na hindi naman daw tinanong si Colonel Grijaldo kasi hindi naman daw siya importante, so hindi naman siya nausisa daw talaga dun sa hearing. In fact, maka-move on naman daw sila dun sa kanilang hearing kahit wala dun si Grijaldo, hindi nga raw nila alam kung bakit siya nandoon, ganon. So, dinidismiss nila si Colonel Grijaldo as someone who's not really important, ganyan. And then, parang pinapalabas nga na kung ano raw yung sinabi ni Colonel Grijaldo ay parang bakit bigla na lang daw na iba yung sinasabi niya doon sa Senate. Now, Senate, I also heard about this. Ang claim kasi nila na naglabas daw ng statement si Colonel Grijaldo na iba naman daw yung sinasabi. I think this is something that Colonel Grijaldo has to confirm. Kung meron ba siyang sinubmit na affidavit sa Quad Committee na contrary doon sa sinabi niya sa Senate. Kasi, I don't think, totally contradictory yun doon sa claim ni Colonel Grijaldo sa Senate. Kasi ang ano nga niya is, ayaw kong i-corroborate yung kwento ni Colonel Garma. So, ano yung sinasabi nito nila Benny Abante at na nag-issue siya ng affidavit sa Quadcom na kung saan nire-reverse niya yung sarili niya. But that's a matter of facts, and I think it is something that Colonel we have to, well, I think si Colonel Grijaldo has to come out and clarify this. On the other hand, kung meron din sila Dan at si Benny, they produce it. So that's part of healthy discussion. Pero ako, I put my test, naniniwala talaga kay Colonel Grijaldo. Because of that, yung rest back sa kanya that he's willing to take.
Imagine 4 years pa siya dyan na hindi siya ma-promote because nilabag niya yung kagustuhan ng reyna ng mga sa Malacanang. Attorney Glenn, yung naging statement ni ano sa tingin mo yung naging impact ng statement ni Colonel Grijaldo sa buong Quad Committee? After nung sinabi niya na ganito, so what do you think is the impact of this dun sa entire Quad Committee? Sabi na ni Ate Claire, yung impact dyan, i-quote ko na lang si Ate Claire, umatras si Abante, nakubaran si Dan Fernandez. Yung sabi niya, hinubaran si Dan Fernandez, umatras si Benny Abante. And you know, it throws a very serious question, doubt on the motives, the intentions of the Quad Committee, its chairman and its members. Ito lang. I'm sure may CCTV dyan sa House of Representatives, both in the committee room and outside o kung saan sila meeting. Pakikita mo kung lumabas si Colonel Grijaldo, pumasok in another room. Diba? In the middle of the hearing. So, makikita niya, you produce that. May CCTV yan. Makikita nyo lumabas, pumasok sa another silid. Precisely for what? Bakit siya lumabas in the middle of the hearing? Pumunta siya doon. It actually corroborates his own statement na nagkaroon sila ng private meeting in the middle of the hearing. And actually, Attorney Glenn, sorry to interrupt. Sige, go ahead. I think si Colonel Grijaldo, witty rin siya eh. Kasi doon sa kanyang affidavit, sabi niya, in the middle of the quad hearing, nilapitan ako ng security tapos pinalabas ako ng room kasi pinapasamon daw ako ni Dan Fernandez. So lumabas daw siya, and then very detailed yung kanyang sinabi, pinapunta dun sa kabilang room, ganyan. Tapos pagpasok ko ng room, meron akong nakitang dalawang pulis. Pinangalanan niya yung dalawang pulis na yun, isang major at saka isang captain, police captain. Anong nakita nila ako, sabi niya gano'n, nung nakita nila ako, in-acknowledge nila ako at sinaluduhan, sabi gano'n ni kasi colonel siya eh. Kasi colonel siya eh, gano'n. So, I think at that point, somehow nag-send yun ng message kay Dan Fernandez na hindi mo ako po pwedeng bullshitin, na hindi mo aaminin na kinausap mo ko dahil merong dalawang pulis doon sa harap na nakita ko na ibang tao. Yes, ganon. Pero apart from that, independent of people, na pwede mo namang sabihin na pwede mo sabihin na, kinutsaba mo yan, kinausap mo yan, magkabaro kayo eh. The CCTV camera or the footage will show and independently corroborate na. In the middle of the hearing, may time naman yan, may time yung footage ha. In the middle of the hearing, lumabas ka, pumunta ka sa kabilang. You see, mga kababayan, hindi ko binasa yung affidavit ha. Unang-una kanina pa lang, sinabi ko na, hindi ko nabasa yung affidavit ni Colonel Grijaldo. But as we go on with this conversation, may mga sinasabi ako na nag-judge doon sa kanyang sinasabi. Di ba? Because that's exactly what happens. So, and there's another one, Ate Joey, mga kababayan, that I would like to point out. Kapag yung affidavit full of details, that's another hallmark of the person telling the truth. Na pumasok siya, kinuha siya ng isang security, pumasok siya sa kabilang room, pagpasok niya, may isang colonel, may isang major, may isang captain, sumaludo sa kanya. These are indications of truthfulness sa kanyang statement. Pati yung pwesto nila sa upuan kasi sinabi ni talagang dinescribe ni Colonel Grijaldo eh. Tingnan nyo, mga kababayan na, yung affidavit ko against Lisa Marcos, 15 pages yun ha. 15 pages yung puno yun ng detalye. Sabi ko, pumasok yung sekretary ni Lisa Marcos, Attorney Glenn, ikaw na. So lumabas ako, sumunod si Ivan, sumunod si Hubert. Pagpasok naman, nauna si Ivan, sumunod si Hubert, doon siya sa far end, sa center, ako naman sa other end. Si Lisa na sa harap. Yung mga detalye na gano'n. These are indications na totoo yung sinabi ng tao kasi may detalye. Pag walang detalye, gawa-gawa lang yan.